Anong plano ni Tatay Digong? At ang pinaka-topic natin ngayon ay yung nabanggit niya na siya ay magreretiro na sa politika. Di umano. At tatakbong mayor. Oh, ayan po. Ha? So yan ang umikot po ang aming usapin. Sa maraming bagay pero yan po ang isang naging climax, no? At yun din, pati yung sa maisog, ano yung susunod na hakbang, etc., etc., etc. Okay? So ito po yan. Nung tinanong po si Tatay Digong, talaga pong pinipilit siya na tumakbo bilang senator sa 2025. At ilang beses niyang sinabi, hindi na, tapos na ako. Retiro na ako dyan, ayaw ko na. Posible po na tumakbo kung sakali man si Tatay Digong as mayor. Kasi gusto po niya yung executive department. Kasi yon talagang diretsahan sa tao at ang pagsolusyon ng problema ay nasa ground. Diretsahan po. Hindi katulad kasi pag senador or congressman, legislative, yan ay mga patungkol sa batas. Medyo hindi niya talaga type. At alam naman natin, ang tagal pong naging mayor ni PRRD. So, pagdating sa national, according to him, retiro na po siya. Ayaw na niya, tapos na siya, kapos na siya sa oras. Kasi para sa kanya, matanda na siya. So kung sakali man, dyan na lang siya sa Davao. Kaya po ito sinasabi ko, sa mga manunood dyan na bashers, i-text nyo na yung mga amo ninyo. Yung mga amo ninyo napapraning. Huwag na kayo mag-focus sa Duterte. Kasi wala namang plano ang Duterte ngayong 2025 sa national position. Kung sakali man, Davao lang. Kung sakali man, mayor lang. So, mag-focus na lang po kayo diyan sa inyong trabaho nang may pakinabang kayo sa bayan. Kesa nakafocus kayo sa mga Duterte. Ito po ay hindi press release. Hindi ito ay pinag-usapan o ito style natin, ha? Baka kasi yan ang iisipin ng bashers eh. Ay, nag-usap-usap lang yung mga yan. Wala, corny yan. Kunwari hindi tatakbo pero tatakbo yan. O yan lang ang ipinakalat niyan pero pa-press release lang yan. Para malinlang tayo. Hindi po. Sa katunayan, pinipilit pa siya. Nung sinabi yan, Tatay Digong naman, iiwan nyo kami sa ganitong sitwasyon, sa ganyan, sa ganyan, sa ganyan. So, sa madaling salita po, hindi po ito pakanalang para mag-relax sila. Yung mga praning dyan, na siguro mga nagpupulbos, hindi natin alam, yung mga napapraning, totoo po yan. Ngayon, paano Coach Oli kung magbago ng isip si Tatay Digong? Sana nga magbago siya ng isip. Di maganda. Di good. At least, papakinabangan natin siya sa national position. Pero, sa tingin ko talaga, ayaw na niya. Ayaw na niya. Wala pong may gustong Duterte sa national position sa 2025. Ibang usapan po sa 2028 election. Hindi na namin napag-usapan yan. Ang napag-usapan namin, itong 2025. So, focus na tayo sa pagbaba ng bigas. Diyan sa mga makapangisda na yung ating mangingisda, bumaba ang presyo ng gasolina, bumaba ang dolyar, mahuli na yung mga smuggler, itigil na yung PI, lahat po na nagpapahirap sa bayan, diyan na po kayo mag-focus. Huwag na po kayo mag-focus sa Duterte kasi hindi naman sila immediate problem sa inyo. Kung sakali mang maging problema nyo sila dahil may tatakbo sa eleksyon, 2028, malayo pa yun. Huwag muna kayong mamulitika. For the meantime, trabaho muna.
Kung hindi ako nagkakamali halos mangiyak-ngiyak pa yung nagtatanong, eh, "Tatay Digong naman iiwanan niyo kami sa ganito." Diyaan po lumabas yung, sino kaya ang may potential maging presidente na talagang may malasakit sa bayan. Hindi ko na sasabihin kung may sinabi ba siya o wala, kasi baka ma-offend lang, eh. Maraming ma-o-offend. Pero siguro alam na natin ang sagot ni Tatay Digong patungkol diyan. But one thing for sure, okey, eto po ay may nabanggit siya na, paano kaya 'yan? Sa tingin ninyo, sa tingin lang naman, okey, siyempre hindi natin mahuhulaan ang future. Sa tingin po ninyo, matatapos kaya ni Tatay Digong ay ni BBM yung kanyang termino? Yaan po ang tanong ni Master Judea. Siya po nagtanong niyan. Tinanong niyo 'yan ni Master Judea. Kaya ang kasagutan diyan, ilalabas niya sa live niya. Siya na maglabas, total tanong niya 'yun, eh. Pero maganda yung sagot ni PRRD patungkol kung sa tingin niya matatapos ni Marcos ang kanyang termino. Tandaan po natin, hindi po, okay? Hindi po motibo ng maisog na mapababa si Marcos. Yaan mismo ang sinabi ng liderato ng maisog. Okay? So doon sa mga mapapraning na sabi ay destabilization ito. Okay? Sinabihan po kami na napakaliwanag, wag po kayong magalit kay Coach Oli. Ito po ay sinabi mismo ng liderato ng maisog. Hindi natin motibo patalsikin si Marcos. Ang motibo natin, mailabas natin yung hinaing natin at bahala ang taong bayan magdesisyon at hindi tayo busalan. Kasi ang problema sa administrasyon ay hindi nakikinig, bingi, binubusalan. Yaan lang po ang motibo ng maisog. Hindi magpababa ng presidente. Again, don't kill the messenger. Kahit tanungin nyo po sila. Kahit tanungin nyo po, sinabi po ng maisog yan. Narinig po yan ni Attorney Trixie, ni Banat Bay, Mark Lopez, Banateros, Dr. Badoy. Sinabi po yan sa amin sa meeting. Maliwanag. So, kalma lang sa administrasyon at sa mga bashers na nanonood dito. Ayan, i-message nyo na yung mga amo ninyo. Kalma lang kayo. Focus kayo sa pagpapaunlad ng bayan. Hindi pamumulitika at mapraning sa mga Duterte. Hindi po pinabababa ng posisyon si Marcos. Napakaliwanag niyan. Huwag kayong magalit kay Coach Oli. Maisog po ang nagsabi niyan. Uulitin ko. Kasi alam ko may mga magagalit na bashers at mga viewers. Hindi po si Coach Oli ang nagdidesisyon sa maisog. Sinasabi lang namin kung ano ang sinabi ng maisog. Okay? Pero ilalabas natin sa maisog ang hinaing ng taong bayan and bahala na kung ano ang desisyon ng taong bayan. Maliwanag? So hindi po natin pinapatalsik. Mag-focus tayo doon sa kapalpakan, doon sa mga pang-aapi, doon sa mga kabulastugan, doon sa mga pangbubusal sa media. Yan po ang isigaw natin. Hindi sinasabing wag niyong
i-topic yan. Hindi po, walang sinabi ang maisog doon. Sabi niya basta kanya-kanya kayong style. At yun nga na lang may ano tayo limitations. Yan, hanggang diyan lang. 'Di ba? So pwede niyo na i-check. Gusto niyo text niyo si Attorney Trixie kung kakilala niyo si Dr. Badoy, si Mark Lopez. 'Di ba? Text niyo na rin mismo yung TAPS kasi sila nagsabi nun. Sabi dito, taong bayan na magdidesisyon. Sila ang napagpaupo dyan, kaya sila ang nadyan, kaya sila ang magdi-decide na tanggalin. Taong bayan. Bahala po ang taong bayan. Basta, plataforma lang ni PRRD ang maisug para mailabas ang ating hinaing. Other than that, taong bayan na. Nasa taong bayan yan. Naunawaan po, tama yung sinabi kasi taong bayan ang nagpaupo dyan, sila ang bahala. Binigyan lang ng plataforma ng maisog si PRRD. At ang taong bayan, madinig ang boses. Yan. Totoo ba yung sa Pampanga, June 16? Ido-double check pa po natin yan, yung mga dates. Maglalabas po kami ng official. Abangan nyo rin kay Master Judea kasi talagang ito direct doon sa Pero nasa GC naman po namin yan. So ilalabas po. Abangan po sa Banateros yung official. Kasi meron pong mga tuloy pero hindi pa namin pwedeng i-announce. Meron naman na inaaral pa. Basta ang usapan namin, pag sinabi ng maisog sa amin, pwede lang i-announce, i-announce. Pagka sinabing hindi pa sure, hindi pa sure. Pag sinabing wag mo nang i-announce, hindi mo i-announce. Sa madaling salita, kung anong sabihin ng maisog sa amin, para hindi po nauudlot, sila po magdi-decide, kami messenger lang. Kung ano sinabi nila, kami ay boses. Binibigyan lang natin ng plataforma na madinig ng tao. Eto na, mag-rally na, pwede na. Dito, araw na ito. O eto, dito. Yan. Ganun lang po, kasimple. Ha? Ayun. At sa totoo lang, medyo nakakalungkot. Dahil we are really expecting Tatay Digong na tumakbo for senator sa 2025. Pero alam nyo, nauunawaan ko siya. May edad na po talaga si PRRD. At siyempre, kung gusto niya na magpahinga at mag-focus na lang siya sa Davao for the meantime, I respect that. Pero kung magbago isip niya, aba, welcome. Welcome, PRRD. Kayong magbago ng isip. Sabi ni Jeb Rivera, walang exact date ng announcement, baka harangan na naman ng mga truck at kung ano-ano. Kaya nga, standby po tayo. Wait lang po tayo. Ng official statement coming from them. Nabanggit sa amin na plano na rin po ni PRRD na magkaroon ng regular press con o regular interview. Yan. Yan po ang isa sa mga napagplanuhan doon. Tapos, syempre, sa labas po ng bansa, dahil napag-usapan din namin maraming OFW na gusto magmaisog, so open naman doon ang maisog. Basta lang dino-double check nila kasi baka mamaya, ito po tatandaan natin, baka masingitan tayo ng kalokohan. Diba? Halimbawa, sasabihin magpaparali sila ng maisog. Yung pala manghihingi lang ng pera, manghihingi ng pang-hotel, manghihingi ng pang-eroplano, manghihingi ng donasyon, manghihingi ng pangkain, manghihingi ng kung ano-ano. Ang mangyayari po dyan, masisira yung trademark. Kasi alam nyo po, branding na po ang maisog ngayon. Okay? Hindi po natin sinasabi na gagawin ito sa ibang bansa ng mga OFW or dito sa Pilipinas. Sinasabi lang po nito, pinag-usapan paano natin magagawa na hindi magamit ang pangalan ng maisog para sa personal agenda. Kasi posible yun eh.
Masingitan tayo, hindi naman talaga maka-DDS, magkukunwari lang maka-DDS, tapos manghihingi ng kung ano-ano. Pang-support dito, pang-support dito, pangkain dito, pang-hotel dito, alam niyo na. Okay? Tandaan niyo po, ang maisog at ang mga vloggers ng maisog hindi nanghihingi. Kanya-kanya po yan. Pag nanghingi, delikado, sabihin niyo na sa TAPS. Diretso na po kayo doon. Kaya nga dino-double check nila muna. Yun po ang mag-iingat. Pero may mga legit, katulad dyan sa Japan, okay na daw yun sa Japan eh. Na pinag-iingat lang sa ganon, kasi pag nasira ang maisog, ididikit yan ng mga bashers kay PRRD. Damay-damay na po. Kaya nag-iingat lang po. Ha? Kaya kung gusto nyo malaman, you can message directly yung TAPS. Napakita ko na po yan dito. Hanapin nyo na lang kung ano po yung Facebook ng TAPS. Mag-join po kayo doon sa, meron po silang group dyan sa Facebook, TAPS, no? Kayo na pong bahala para legit po. You can counter check doon. Sabi dito, remittance ng OFW ang sumasalba sa ekonomiya ng Pilipinas. Tama po kayo. Si Baste or Pulong, wag na si Sara kasi tumatanaw ng friendship sa Marcos, hindi uusad ang hustisya pag ganyan, sabi naman ni AC. Abangan lang po natin kasi baka naman po ay tahimik lang si BP Sara dahil hindi magandang pakinggan, dahil kung sakaling mapatalsik nga, sabihin gahaman sa kapangyarihan si BP Sara. Baka ganun lang naman tahimik. So abang-abang po tayo, abang-abang po tayo sa mga iba pang DDS vloggers at magkakaroon pa po ng maraming kaganapan ang maisog. Dire-diretso po ito. Kakalat po ito at naitanong ko po sa kanila. Kasi ito po ay madalas kong madiscuss sa aking live. Bakit hindi na lang sa Liwasang Bonifacio na naging successful naman ang rally ng KOJC sa Liwasang Bonifacio? 7 days sila dyan. Hindi naman sila naharangan dyan sa Liwasang Bonifacio. Ang sagot sa akin, may tamang panahon para sa Liwasang Bonifacio. For the meantime, sa labas muna tayo ng bansa, nang sa ganun, ay sa labas ng bansa, sa mga probinsya at sa labas ng bansa, para kumalat ang hinaing ng taong bayan, maging aware sila sa kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. At sa dulo po, pag lahat ready na, diyan po tayo sa Liwasang Bonifacio. But for the meantime, ano ibig mo sabihin ng pag lahat ready na? Your guess is as good as mine. Kayo na lang mag-isip ko anong ibig sabihin nun. Pag ready na lahat, saka tayo sa Liwasang Bonifacio. Hindi ko na tinanong kung anong ibig sabihin nun. Malay mo, ready na si Diwata. Basta kayo na mag-isip nun. Okay?